May sinasabi si Robin Padilla, no? Kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. At take note ha, mga bossing, mabigat itong mga sinabi ni Robin Padilla. Dahil si Inday daw po ang sigurado na makapagdudulot ng pagbabago sa ating bayan. Bakit kaya lahat ng nasasangkot sa government issue, kung di atakihin, may neck brace, gas-gas, o tsaka yung mga hinihingal na. Di ba, Angela? Totoo yan. Nagkaka-neck brace, nagkaka-wheelchair, hinihingal, hindi makahinga. Yung mga staff lang ni Sara Duterte eh. Biglang mga sumakit yung dibdib at mga naghingal daw po eh, no? Game! Sabi dito, si BP Inday siguradong makapagdudulot ng pagbabago. Yan daw po ang sinabi ni Robin Padilla. Putang ina, ano ang pagbabago idudulot niyan? Mauubos ang pera natin? Ako, mga kababayan, sa lagi na tayo ay nagbablog, lagi po ako marespeto. Bakit po? Alam natin na si Inday Sara hindi pa nahahatulan at hindi pa siya guilty. No? Kaya lagi kapag ka nagbablog tayo, patanong, bakit ayaw sagutin yung mga issue? Bakit panay iwas doon sa mga issue? Minsan umaabot din po tayo sa punto na kaiiwas nila, ang naitatatak na lang po sa isipan natin ay malamang guilty to. Kaya mga ayaw mga magpaliwanag at hindi maka-attend doon sa mga pagpapaliwanag. Di ba? Kaya hindi nila tayo masisisi kung ganyan po yung mga reaction natin eh. Anong pagbabago ang gagawin? Ubusin ang kayamanan ng Pilipinas? Ubusin ang kaban ng bayan? Kasi sila na din po ang nagbibigay sa atin ng karapatan na isipin na sila ay guilty dahil sa mga pag-iwas nila. Dahil kung hindi guilty ang mga yan, di sana humaharap na yan. Di sana nagpakita at ipinaliwanag na agad yan lahat. Di ba, Ma'am Chris Rose at Erlinda Alsola? Sabi pa ni Robin Padilla dito, muling nagpahayag ng suporta si Senator Robin Padilla kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng paglutang ng ilang pangalang posibleng tumakbo bilang Pangulo sa 2028 daw po. Bukod kay BP Sara, wala pang ibang nag-anunsyong kandidato sa susunod na eleksyon. Si Sara Duterte lang naman ang nagmamadali. No? At yan pong pag-aanunsyo ng Vice Presidente, ako ho ay naniniwala, mga bossing, no? Na sinadya nila yan upang sa ganon, may maidahilan sila sa taong bayan kung bakit sila pinapa-impeach. Kasi yung 1, 2, 3, 4, 5. Yung confidential funds, bribery, pagbanta sa buhay ng Pangulo, yung paggamit daw po ng pera ng mga pogo, at yung mga galing sa ipinagbabawal na gamot, at saka kung ano pang dahilan. Hindi nila lahat masagot eh. Hindi sila lahat makaharap eh, no? Kasi ako naniniwala ko, kung kaya nilang sagutin yan, pupunto por punto sila dyan. Yan mismo ang atake nila. Para kapag ka narinig ng sambayan ng Pilipino, makakampihan pa po sila. Pero hindi ho eh. No? Puro pag-iwas at pagtago ang ginagawa ng kampo ng Vice Presidente. Ngayon, bukod kay BP Sara, wala pang ibang nag-aanunsyo? Oo, totoo yan, Robin Padilla. Tignan mo yung ibang mga nasa gobyerno. Ang iniisip, tignan mo si Pangulong Bongbong Marcos, iniisip problema ng ating bayan. Ang Vice Presidente natin, nandun na sa 2028. Nandun na sa election 2028. Ang layo. Diba? Imbis na magtulong-tulong muna sa problema ng bayan ngayon, sugpuin ang korupsyon, hindi. Wala silang pakialam. Importante sa kanila, yung 2028 election na ho, mga kababayan. Diba? Tanungin mo yung mga DDS kung ano ang nagawa at kung ano ang naging silbi ng Vice Presidente. Huwag po kayong magulat. Wala pong maisasagot yung mga iyan. Diba? Sabi pa dito ni Robin Padilla, mga kababayan, walang darating na mesaya sa sistema ng gobyerno natin at masasagip ang Pilipinas
sa paglubog. Oh. Nako, si BP Sara daw. Si BP Inday, katulad ng nagawa niya sa Davao City. Davao City? Ang dami daw ano dun Ang daming nahuhuli ng mga ipinagbabawal na gamot Davao City na ngayon ay binabaha. Di ba? Ano yan? Ano to? Davao City na binabaha. Davao City na sinasabi safest city in Southeast Asia daw po. Dinaig pa Singapore. So, si BP Inday Sara, katulad ng nagawa niya sa Davao City, siguradong makapagdudulot ng pagbabago sa pamamalakad katulad ni Tatay Digong niya. Kaso, laos na yan. Di ba, Ma'am Elena Garcia? Hindi na kumikita yan, Boss Binoy. Hindi na pinapaniwalaan ng mga Pilipino. Oy, si Sara Duterte, kagaya din ng tatay niya na si Digong, na pagagandahin ang Pilipinas. Wala nang naniniwala dyan. Sa dami na pagsisinungaling na lumabas sa bunganga ni dating Pangulong Duterte, wala nang tiwala ang Pilipino sa kanila, Boss Binoy. Pagpaumanhin, pagpasensyahan mo na. Pero, yan ang tingin ko dyan. Ngayon mga bossing, dahil nga po umiiral, mga kababayan, ito pong itong impeachment ng Vice Presidente, at ito nga po, at hindi sila dumadalo, mga Boss Chief Amoser, doon sa mga pagpapatawag sa kanila, naniniwala ho ngayon ang Congresswoman ng Batangas na si Congresswoman Beatrix Luistro, si Jerbil Luistro, na hanggat kada hindi sila umaattend o yung pag-absent ng Vice Presidente sa pagpapaliwanag ay lalo lang pong mas bumibilis yung impeachment case ng Vice President. Natural. Paano mo nga naman una, paano mo makukuha ang simpatya ng taong bayan para matulungan ka? Pangalawa, yung mga pag-ignore nila. Siyempre, isipin niya mga yan, wala talagang mga walang depensa ito. Tapos kung i-analyze mo kung ano yung mga reklamo sa kanila na nakapaloob doon sa impeachment na yon, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, lahat naman tayo narinig ho iyon, mga kababayan. Kaya ako naniniwala ako na itong mga pag-iwas, hindi pagdalo, parang effectively concedes impeachment, sabi ni Luistro. Rerekta, pupunta na ho ito, mga Boss Chief Amoser, sa Senado. At ang laging sinasabi ng kampo ng Vice Presidente, mga kababayan, magpapaliwanag at magsasalita sila sa tamang lugar, sa tamang panahon, o yung tinatawag na Senado. Kaya lang iba ho ang nakikita natin. Di ba? Ano to?